Samantala, hindi po may kakaila na isa po sa mga problema talaga ngayon ang drug trafficking. At mula nang isiwalat po ng, sa GMA News ang pagre-recruit dito sa mga tinatawag na drug mule ay tila lalo pang dumami ang mga nare-recruit na ito. At mula po sa pagiging transshipment ang Pilipinas ng mga droga ngayon ay mismong sentro na po siya ng bagsakan ng droga mula sa Africa. Ayon po yan sa NBI. Narito po ang report. Taong 2008 nang ibulgar sa programang Reporter's Notebook at 24 Oras ang tungkol sa recruitment ng mga Pilipinong pinagbibitbit o pinalulunok ng droga o yung mga tinatawag na drug mule. Karamihan ay nire-recruit ng mga miyembro ng West African Drug Syndicate kapalit ng 1,000 hanggang 3,000 dolyar na kabayaran sa bawat biyahe. Sa kauna-unahang operasyon noon ng NBI katuwang ang Malaysian Police, nabuwag ang sindikatong ito sa Kuala Lumpur, Malaysia at nasagip ang ilang Pilipinong na-recruit para magbitbit o di kaya'y lumunok ng droga. Ang ilang miyembro ng West African Drug Syndicate kasama mga kakuntsaba nila mga Pilipino na aresto rin. Ang iba namang nakalusot at nakabiyahe sa ibang bansa, kalaunan ay naging mga recruiter na rin ng kapwa nila Pilipino. Pero karamihan sa mga lider ng grupo na natiling mga miyembro ng West African Drug Syndicate. Sa kabila ng mga inilunsad na kampanya gaya ng Oplan Marco Polo na target ang mga biyahero at mga OFW para mapigilan sa pagbabiyahe ng droga, tila lalong dumami pa ang mga nare-recruit ayon sa NBI. Tila mas lalo pa raw lumakas sa mga miyembro ng West African Drug Syndicate, lalo pat may sarili na silang laboratorio ng shabu sa Nigeria. Kung dati transshipment lang ang Pilipinas sa mga drogang ito mula sa Africa, ngayon tayo na raw ang mismong bagsakan o market ng drogang ipinabibitbit o ipinalulunok sa mga mule. Kung ikukumpara sa mga Chinese drug syndicate sa Pilipinas, di hamak na mas malakas at mas malaki na rin daw ang impluwensya ng West African sa pagbebenta ng droga. Nag-shift lang sila from ibang klaseng drugs, no? Yung una kasi, ginagawa lang nilang transshipment point tong Pilipinas and they're transporting heroin and cocaine. So now, iba na yung tinatransport nila eh. It's shabu. And the worst part of it, it's before kasi transshipment nga to, now they're penetrating the Philippine market. That means they're competing with the Chinese triad, no? So, pinapasok na nila tong market natin eh because maganda yung kita. Pangunahing issue rin na sinasakyan ng mga recruiter ng drug mule ang kahirapan. Dahil kapit sa patalim, mabilis silang naiengganyo at nasisilaw sa malaking halagang alok ng mga sindikato. Ang balita dyan mga 20,000 to 50,000 kada biyahe. Pero malaki naman nun. Kaya nga nag-OFW yan kaya nga nagpupunta sa ibang bansa yan para kumita So, yung mga ganitong oportunidad, sila naggagamble na yung mga yan, nagbabaka sakali, kapit sa patalim.